Hi guys, great day. Welcome to Pearl TV, and in this video guys, ang topic natin ay sino ba ang panganay na anak ni Rapi Tulfo? Okay? So guys, last time I make a video blog with regards to the legal wife of Mr. Rapi Tulfo, okay? The issue here is not about politics. The issue here is not about kung sino yung kinakampihan natin politiko. Hindi ako inclined masyado sa politics. Ang topic natin kasi is about love, marriage, and parenting. Okay, so last time I shared a video about Ma'am Julie Licop, 'di ba? Kasi siya pala yung legal wife ni Rapi Tulfo. And she make a vlog about that way back 4 years if I'm not mistaken. Siya yung legal wife. Okay? At they have a daughter who named Grandy na that time pala nabuntis siya, I think for 4 months old. Ay 4 months old in her tummy, tiyan niya, ay iniwan na sila ni Rafi Tulfo at may mga nagbalita sa kanya na mga dikit ni Rafi na patay, hindi naman sabi patay, na binugbog at kinidnap at 7 taon na wala nang pakita si Rafi Tulfo sa kanya. Okay, imagine that, 7 taon na iniwan siya. Tapos nagkakalala siya ng isang foreigner na gusto siyang asawahin at para magkaroon ng legality yung marriage nila, ay dahil nga hindi niya naman nakikita na si Rafi, wala nang balita, at parang gusto sabihin ng mga nakakilala na i-assume muna na patay na siya, so they filed presumptive death para ma-invalidate daw yung marriage with Rafi Tulfo. So nakasal siya kay Mr. Person, okay, at dinala sila sa Amerika. At ayun na nga, pero after how many years na pag-alaman nila na buhay pa si Rafi at nasa radyo na at nasa TV na, di ba? So, doon nag-umpisa. Alam niyo guys, wala tayong personal na galit kung kanino man. Ang topic lang natin kasi is love, marriage, and parenting, di ba? Kasi doon sa part nga ni Ma'am Julie, na-interview kasi siya minsan ni Attorney Libayan, di ba, sa batas natin. So, from time to time kasi nanonood ako ng mga issue sa batas kasi natuturuan din tayo doon about batas. Ako masyadong inclined din ako sa batas. Gusto ko din matuto. Kaya, maganda yung topic nila last time. It's about sino ba talaga yung legal wife daw ni Rafi Tulfo. Pero yung topic natin, sino yung panganay na anak ni Rafi Tulfo. Ang panganay na anak ni Rafi Tulfo daw guys ay yung anak kay Miss Julie Licop. Okay, legitimate child na 4 months old pa lang sa tiyan niya ay iniwan na ni Rafi. At ayun nga, at walang nakuhang suporta. At ayun guys, nagpa-interview nga minsan yung panganay na anak ni Rafi Tulfo. Dahil sabi nga ng kanyang nanay ay parang nagmamakaawa ng pagmamahal ng isang ama yung kanyang anak ng mga panahong yon. Ngayon kay dad ko pala yung anak niya, si Miss Grandy. Eto nga yung interview ni Grandy kay Libayan. So, that was his plan. Ngayon po, there is a question here in the comment section. They are accusing Rapi Tulfo of having or being a hypocrite because if you are not aware, he has this show called Rafi Tulfo in Action, wherein he lambasts or make it as a daily topic family issues in relation specifically Ayun nga guys, kasi nai-issue to kasi nga 'di ba si Mr. Rafi Tulfo, napakarami niyang pamilya na tinutulungan na pag-ayusin, pero yung sa kanya pala na sarili niyang pamilya, sarili niyang anak, dugot laman niya. 'Di ba? Ganun-ganun lang yung sabi niya, parang iniwan lang na tae. Okay, maswerte pa rin, sabi ko nga sa sarili ko, mabait na tao siguro si Miss Licop kasi kahit papaano nung mga panahon na nag-aagonay siya. Kasi hindi biro guys, naiwanan ka ng isang lalaki na asawa mo, 'di ba? Tas buntis ka pa. Ay, ang magandang topic diyan, bakit iniwan ni Mr. Rapi Tulfo si Miss Julie Licop, okay? At ganun na nga yung pinakwento niya sa pamilya. Nung panahon kasi wala pang television, 'di ba? Hindi pa masyado yung radyo, wala pang wifi, wala pang internet. So hindi masyado mabilis malaman ng maraming tao kung ano na yung update sa isang tao. Ngayon, mabilis na ma-update kasi meron tayong Facebook account, meron mga social media like sa YouTube, mabilis mahanap kung may mga activity yung isang tao na hanapin mo. Okay, like me, kung gusto nyo hanapin yung pangalan ko, type nyo lang at malalaman nyo na. 'Di ba? Ganun yon. So yun nga, so yun yung panganay na anak ni Mr. Rafi Tulfo, si Grandy.
na anak ni Miss Julie Licop. Yun yung panganay niya na anak. So, ang issue kasi guys, parang hindi siya nakakaramdam ng pantay na pagmamahal kay Mr. Rapi Tulfo. Nasabi nga ni Miss Licop sa interview, nagpalit pa ng SIM card si Rapi Tulfo para siguro, para hindi na ma-reach out ng anak niya. At yung anak niya tuloy parang parang pakiramdam ng anak niya, meron siyang mali. Kaya hindi siya, alam mo, hindi siya nakaka-receive man lang ng kumusta sa tatay niya, 'di ba? So the bottom line here is maraming Filipino daw ang napaniwala ni Mr. Rapi Tulfo na mabuti siyang tao, were in fact sa sarili niyang pamilya, legal wife, legitimate daughter. Okay, so kayo nang humusga. Okay, idol niyo pa rin ba si Rapi? Dahil dyan, maraming natulungan si Sir Rapi Tulfo, marami siyang natulungan. Pero syempre, it's with the help of the station na tinatrabaho niya, naging trabaho niya yun. It's not his personal action para sa akin. Hindi niya yung personal na kagaya ko na magtutulong ako doon. Kasi yung totoo naman talaga na pagtulong, kung personal mo na pagtulong, hindi mo naman kailangang i-record yan, di ba? Like, you're giving someone a money, na hindi mo na ipapakita yun sa social media kasi personal mo yun. Pero what they're doing from time to time is naka-cover. So, it's a business, okay? It's a business kasi you're giving money, may video, and then i-upload mo yung video. It has a return, okay? It has a return of investment. Okay? So, like us, minsan, nagka-parapol tayo, namimigay tayo ng pera. It's a business because we're looking for support kasi maraming taong pupunta kasi they wanted to join in the raffle, like that. So, it's a business. Like me, minsan, nagbigay-bigay din tayo ng pera sa mga live natin. Like, it's my birthday, I'm giving away money because I want my channel to boom, diba? It's a kind of promotion of my channel. But whenever I give someone a money, it's my personal, alam mo yon, yung magbigay ka ng pera, hindi na natin kailangang i-document yon, okay? So, may mga tinutulungan tayo. That's just the real kind of help na hindi na natin i-document yon. Diba? So, yun talaga yung totoong tulong. Pero yung sinasabi ng tao na maraming natulungan si Rapi Tulfo, it's because of the station that he's working with, okay? May mga staff siya dyan, hindi, nagbabayad ng mga staff niya dyan, yung network, di ba? Kung saan siya nagtatrabaho. May kaibigan ako na nagkwento na natulungan din siya ni Mr. Rapi Tulfo. I'm very much happy. Okay? Kasi nga, napauwi daw yung kapatid niya from abroad na minsan kinawawa ng mga amo. I'm very much happy. Okay, hindi naman natin sinasabi na dinidiscredit natin si Mr. Rapi Tulfo. What we're just talking is about the real story kasi ayon, patas tayo eh. Hindi pwedeng puro lang tayo sa mabangong istorya. Okay? Alamin din natin yung ano. Kasi para sa mga Filipino, every Filipino people deserves the right to know what is the truth. Okay? Filipino ka, Filipino ako. Hindi ko pwedeng sabihin lang lagi yung para magustuhan ako ng isang tao, di ba? So, I really hate politics. What I just want here is, kagamukha niyan, kung deserve naman ng isang anak na tratuhin siya bilang anak. Okay, Mr. Rapi Tulfo, ayun, dapat pantay na pagmamahal sa mga anak, diba? Kasi, di ba, idol nga siya eh. Sa ibang tao nga, mahal na mahal niya yung isang bata, concern na concern siya. Bakit doon sa panganay niya na anak, hindi ganon? Kahit sabihin pang malaki na yung anak, kaedad ko na nga ngayon, dahil ganyan nga yung pinakikita niya sa ibang tao na mahal niya din yung ibang ano, 'di ba? Mahal na mahal niya yung anak niya kay Miss Jocelyn, 'di ba? Sana pantay kasi nga idol siya eh, okay? Bye and thanks for watching. God bless.